Hello guys, bali magandang araw na naman po sa ating lahat. Bali welcome back po sa channel ko. So, bali medyo matagal-tagal na rin pong hindi ako nakapaggawa ng video guys. So, ngayon may gagawin ako. Ito, yung galing sa magbubuti. Kinuha ko lang to kahapon. Tapos nilinisan ko, pinaliguan ko to kahapon guys. Bali mga 24 hours na siyang pinatuyo. Na ito, tuyo na rin siya yung board niya. Tapos bali yung laman niya guys, ito lang yung parang sa mga universal board. Ace yung brand niya, pero ito yung laman. So pero sa kanya talaga to guys, yung laman nito tamang-tama talaga sa lagayan niya. Hindi siya minodified na o pinalitan ng ganito. So ito talaga yung totoong laman niya. So guys, bali pasensya na kayo, medyo matagal akong hindi nakapagawa ng video dahil sa marami akong ginagawa. Busy na rin ako sa ibang bagay. Nag-practice na rin kasi ako ng pag-weld. Kaya ayan, bali hindi ako nakapag-focus sa channel ko. So ngayon, meron lang akong gagawin. Ito, yung Ace na CRT TV, 21 inches siya. So sisimulan natin to guys. Lalagay natin to, hindi ko pa to nasubukan kahapon. Pagdating ko dito, bali binuksan ko siya, tapos hinugasan ko siya, tapos pinatuyo. So ngayon, tuyo na siya, saka ko na siya gagawin. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko guys, baka pwedeng pa-like ng video natin, subscribe para tulong na rin po sa channel natin guys. Pwedeng pa-subscribe at saka hit ng notification bell na lang guys para maging updated kayo sa mga bagong video ko. Guys, yung TV natin, bali ayusin natin to, pero yan yung pinakaharap niya. Bali dito kahapon ang dumi, daming alikabok, tapos yung maraming nakadikit na mga sticker. Napapansin nyo, meron pa, hindi pa na masyadong natanggal. Ito, yung ng sticker na yan. So tatanggalin ko yan pag naayos na to. Bali tatanggalin ko na lang yan ng mga lacquer thinner. So ngayon wala akong lacquer thinner, naubusan kasi ako. Tatanggalin ko yan kung maayos natin yung TV. So guys, babaliktarin ko lang muna yung TV. So ito guys, bali subukan muna nating i-plug in, tapos try natin kung meron siyang, kung nag-oscillate siya guys. So yun, nung na-plug ko guys, bali parang narinig ko parang may lumalagatik yung plug natin. Ito, naka-on na yan. Ayun, wala na. Pero kanina nung first natin na pina-plug in, meron siya. Ngayon hindi siya tumunog, wala na, pero wala siyang oscillation. So tanggalin ko muna guys. So mag-check muna tayo dito kasi nga galing ko sa magbubuti. Mag-check muna tayo. Unahin natin dito sa primary section, tapos sunod natin sa secondary. Wala siyang standby indicator guys. So tingnan natin ngayon kung ano yung naging problema niya, kung bakit walang standby indicator, tsaka kung bakit hindi siya nag-oscillate. Yung magbo-voltage check muna tayo dito. So ito, lagay ko muna. So dito na tayo guys, bali ipa-plug in ko na lang to, yung TV natin, tapos dito tayo sa kanyang B+. Ito siya guys, makikita ba yung piston natin? Ganyan, ayun, mas maganda kung nakahiga, mas malinaw yung kuha. So dito tayo sa B+. Nya kung meron ba tayong masusukat dito. So ayan guys, nakikita nyo wala.
wala siyang B+. Ayan o. Tingnan nyo. Wala siya guys. Walang B+. So, ang gagawin muna natin dito, susukatan natin siya sa primary o di kaya test muna natin o hang muna natin yung yung kanyang yung resistor papunta sa B+ niya, sa B+ pin ng flyback natin. Hang muna natin yun. So, hihintayin lang muna natin guys yung soldering natin. So, ito pala guys, may bago pala tayong nabiling soldering. O bali, nakailang beses na rin siya nagamit. Pero mukhang hindi pa yata ito nakita sa video ko. Bali, ito yung binili ko sa Shopee. Digital siya. Bali, 190 yung setting. Balitasan natin. Ayan, 200. Medyo malabo yung camera ko 200 degree. Yan siya guys. Pag naka 250 degree na tayo, sobrang init na. Parang nagbabaga na siya guys. So ito, mainit na kaagad. Kaka-plug-in siya lang. Mabilis siya guys, uminit. So ito, hang muna natin itong resistor na to papuntang B+ niya. So ito muna yung tatanggalin natin ngayon. So, ayan, tanggal ko muna. Yan muna yung tatanggalin natin. Tapos magsusukat tayo ng voltahe dito sa kanyang B+. Sa B+ muna tayo. Baka meron short yung flyback o di kaya yung horizontal natin, kaya wala tayong nasusukat na voltage dyan. Bali, magsusukat ulit tayo dito sa kanyang B+. Try natin ulit kung meron ba tayong masusukat na voltahe dito sa B+ niya, B+ pin. Sa B+ tayo. So wala talaga guys, wala talaga tayong masusukat na voltage. Ayun, so tatanggalin ko muna, ayusin natin. Wait lang. So yung next step natin dito guys, yung sinabi ko kanina na magbo-voltage check tayo dito sa kanyang primary kung meron ba siyang 300 volts dito sa pin na to, dito sa kapasitor. Ayan siya yung kapasitor niya. Ito siya guys. Bali, saan ba yung positive nito? Ito, yung positive. Kasi mayroong jumper dyan papunta dito sa kanyang coil. Positive. Negative. So, tingnan natin. Yan, sa tama. Tama nga. Ito yung positive niya. Papunta sa regulator IC, regulator natin. So, ngayon guys, plug-in ko na lang siya ulit. Ito, naka-plug in na siya. So, dito tayo sa kanyang capacitor, main filter capacitor, kung meron ba siyang voltage dyan. 289. Bali, meron naman siya guys. Tingnan natin kung umabot dito sa kabila. So ayan, mukhang hindi nga umabot dito guys yung supply. Nawawala dito papunta sa kanyang emitter. Dito tayo sa positive. Bali meron. Pagdating dito meron din, pero pag lagpas dito wala na guys. 56 millivolts lang. So may posibilidad na yung
coil na yan ay bali may posibilidad na putol yung coil na yan. So discharge muna natin itong kapasitor na to, yung sa main filter nya. Discharge muna natin guys para hindi tayo madisgrasya. Ito, ayun, lakas. Ayan guys, malakas pa siya. Ang lakas ng karga ng kuryente niya. So ngayon guys, dahil sa makita natin na wala siyang na walang, hindi nakakapasok dito yung voltahe, galing dito yan, dapat positive. Hindi siya nakakapasok dyan. Try natin kung putol nga ba yung coil nito sa loob. Ayun wala talaga guys. Tapos yung isa, ito yung feedback coil nito, ayun, meron siya guys. Mayroong continuity yung coil dito. Ito yung positive side, tapos ito yung drain, yung papunta sa drain ng ating regulator. Ayun siya guys, wala, talagang wala. Tapos ito naman, naka-resistor siya. So mataas yung value nito, hindi siya nagbabaser. Mataas yung value niyan. Pero ito lang yung problema nito. Ayun ayun wala talaga guys. Kahit sa analog natin titignan yan, basta walang problema sa ibang parts niya, kahit na naka times 100 lang tayo, nasusukat na yan dapat. Kahit na times 1 nga lang yan. Ayan guys, wala. Bali pumalo siya, bumalik din kagad. So it means yung palo na yon sa kapasitor siya, yung charge ng kapasitor. Pero itong coil na to dapat buo yan. Ayan yan guys. Kahit lagay natin sa times 100k para ma-confirm natin na dito yung problema. Ayun guys, 100k na po yan. Pumapalo siya pero kakaunti. Ayan makikita ba ninyo yung tester natin? Kita ba? Siya na kayo, wala yung tagahawak ng cellphone, yung camera natin. Bali nakalagay lang siya sa ating tripod. So yan, titignan nyo guys yung tester. Focus lang kayo sa tester. Ayan dito. Hop. Naku. Yan siya guys. So pumapalo siya pero maliit lang. Ayun babalik ta rin natin. Ayun. Ayun siya guys. Kung naka 100k na yan guys, times 100k na yan. Kahit times 1 lang yan guys, kung good yan, dapat pumapalo na yan guys. So yan, bali yung chopper nito, bali papalitan natin yung transformer dyan. Ito. So maghahanap lang muna tayo guys ng pwede nating kamalit dito para maset na natin, para maayos na natin tong TV na to para magkaroon siya ng secondary. So bali ito guys, bali may nahanap akong board, may nakita akong board. Ito basag na, yung mga nito nabasag na. Parang ganito rin siya guys ayun China, rin universal board drain. So ito yung kanyang drain, papuntang drain ng regulator natin, positive side ng capacitor sa primary natin. Ito yung feedback coil nya. Tapos ito sa secondary, dito yung ground drain yon. Yung kasunod B+, B+ din doon. Yung number 3, dito tayo nagsimula na pag-count Number 3, no connection, dito walang connection din. Yung number 4, ito supply ng vertical. So it means na 27 volts, 26 to 30 volts to guys yung supply nito. Tapos dito tignan natin ng maigi. Ayun, papunta rin siya sa vertical, dito sa vertical IC natin. Pumunta din siya dito sa vertical IC natin guys. So same lang sila. Ito naman yung 10 volts or 12 volts or 9 volts. Ito yung 9 volts nya. 9 volts ito.
Tama ba? Yung pinupuntahan niya. Kung papunta yung nandito sa kabila, bali ayun, siya nga. Siya rin. Tapos yung kasunod dito, ganun din siya guys. Oh. Bali ito yung kasunod na number, bali 1, 2, 3, 4, 5. Bali ito yung 9 volts. Tapos ito yung kasunod, ito yung ground guys ng audio IC natin, yung audio amplifier niya, audio. Pero kung napapansin nyo dito sa isang board, hindi siya nakakonect, ito yung ground, pero hindi siya nakakonect sa talagang ground ng isang supply natin. Pero kung susundan nyo yan guys, kung mag-continuity kayo, kahit hindi yan nakakonektado, kung mag-continuity kayo dyan, konektado pa rin yan guys, ground yan. Ito naman yung positive side ng supply ng audio natin. Dito, papunta yan sa audio IC natin. So dito, ganun din, papunta din yan sa audio IC natin. Kung susundan nyo, ayan o, papunta siya sa audio IC natin, yung last. So same lang sila guys. So tatanggalin ko muna itong transformer, ganun din yung isa, dito yung chopper nya. So guys, pause ko na lang muna, tatanggalin ko yan, tatanggalin ko rin to, tapos lalagay natin. So hindi ko na lang siguro papakita kasi ito lang naman yung lilipat natin. So yun nga pala guys, bali mag-test nga muna pala tayo para mas makita natin kasi kanina naka times 100k na tayo, pero yung palo ng tester natin ay wala. Nasa analog tayo guys, analog muna tayo. Times 1 lang yan guys, kung nakikita nyo. Makikita ba yung tester natin? Ayan nasa times 1 lang tayo guys pero makikita nyo, ayun halos umabot siya sa 0. Ayun tignan nyo guys yung pointer nya, halos umabot na siya dito, naka times 1 pa lang siya. Ayan umabot na siya sa 0, halos umabot siya sa 0 guys. Kita ba? Ayun so yung isa dito, kahit kung times 1 wala talaga guys, hindi siya gumalaw, pumitik siya pero bumalik din kagad. Ang feedback coil ganun din dito sa secondary. Ayun, meron sa no connection, wala dito, meron kasi naka ground to. Ayan so guys, tatanggalin ko na lang, tapos pagpapalitin ko na lang sila yung dalawa. Ito yung tatanggalin natin, ito yung kukunin natin, tapos ito naman yung sa kanya, yung sa ginagawa natin. Kung baka sabihin nyo hindi ko naman pinalitan, mas mainam na pakita ko itong tatanggalin natin, yung kulay green yung kulay nya, tapos dito naman yung kulay yellow na dilaw siya guys. So yan, papakita ko na lang mamaya pag nakabit ko na siya. Tatanggalin ko, tapos kakabit ko dito, tapos saka ko na lang papakita sa inyo guys. Pause ko na lang muna para mas hindi na mas mahaba pa yung video natin. So ang pagtanggal nito basic lang naman, kahit na baguhan, kahit na newbie lang, alam ang pagtanggal at saka pagbalik nito. Basta same lang naman yung pin nila. So yan guys, pause ko na lang muna. So bali ayan guys, nailagay ko na yung tinanggal natin. Ito yung kanina, yung nakakabit dito, yung chopper nya nakakabit dito, tinanggal ko na siya. Tapos ito yung pinalit natin, yung kulay green. Di ba napansin nyo kanina, kulay green yung kinuha ko doon sa isang board. Bali ito siya, hindi ko pa naman siya nahinang masyado, hindi ko pa siya nahinang na maigi. Bali yung hininang ko pa lang dito guys ay itong yung pin na to, tapos yung dito, para hindi na siya gagalaw, yung papuntang drain ng regulator natin. Pero yung dito, yung iba, itong ground, hindi pa to nahinang, hindi ko pa to nasubukan guys hindi ko pa sinubukang i-plug in. So hihinangin na lang natin.
ang susunod natin dito guys, kasi nakabit na natin yung chopper nya, yung transformer. Bali, magbo-voltage check na tayo dito kung meron na bang voltage, secondary voltage. Dito tayo guys. Bali, pa-plug in ko na lang siya para mas makita nyo. Ayun, nag-plug in ako. Ayun, meron siyang 114 volts, pero parang may tumutunog guys. Meron siyang 114 volts. Dito sa kabila, ito yung sinasabi ko kanina, 27 to 30 volts or 26 to 30 volts. Kadalasan 27. Ito dito, ayan siya. Meron siyang 26 point. Ayun, tumataas 27. Dito sa kabila, meron ba? Wala. Bakit point lang? So dito sa diode na to 13.2, pero dito supply na to walang supply. Ito yung walang supply. Ayun, meron pala guys. Merong 5 volts, pero dito 11. Ayun meron palang 11 volts. So hindi lang siguro nagkaano yung tester natin. 11.5. So yan. Bali, kakabit natin yung kanyang B+ pin para makita natin kung gumagana ba yung key. So nakakonect na yan yung B+ natin. Meron pa rin siyang 114 volts, pero hindi na siya tumutunog guys nung kinabit ko tong pin ng B+ natin, pero 114 volts pa rin. Ayun So ibig sabihin okay naman. So baka naghahaming lang siya kanina kasi walang load. Ngayon, ayun, bumalik. Baka maluwag lang yung ng transformer natin. So guys, baka nagalaw to. So ngayon guys, dahil sa meron naman siyang supply, subukan natin pindutin yung mga button niya, kasi meron talagang China kung minsan kung hindi ka magpindot ng mga button channel up, hindi siya mag-oscillate. So meron din naman na pag plug in automatic, kung naka-on na yung switch, automatic mag-oscillate na siya kagad. So yan, plug in ko na lang siya ulit para mas makita natin. So ayun, parang may narinig na ako guys na nag high voltage, nag-oscillate na siya. Tapos yung chopper, yung transformer niya, parang nag-humming kanina, pero nung nag-oscillate na siya, parang nawala rin. Ayun guys, gumagana na yung TV natin. So yun lang pala yung sira nito guys. Pero napansin ko lang kanina sa TV na to, ayan kung makikita nyo, ayan meron na siyang display. Meron nang nakasulat dyan sa harap guys, Ace. So guys, ayun, bali nagka-problema. Bali habang gumagana siya guys, bigla na lang dumilim yung display niya. Wala nang display guys. Pero kung ayun ayun, lumalabas din. Bumabalik siya guys. Ayun, meron siyang nakasulat na Ace dyan. Tapos kanina nawala siya. Ayun, gumagana na siya guys. So far, ayun, gumagana na yung button. So habang pinapatuyo ko kasi ito kanina, bali inayos ko muna to, yung mga button niya hininang ko, tapos pinalitan ko. Ayan video 1,
video 2, channel 4, lagay natin sa channel 6. So ito nga guys, bali sinubukan ko siyang lagyan ng antenna. Nagpi-pick up naman siya pero parang mahina, talagang mahina yung pick up niya ng channel. So ang ano ko lang, baka kasi gumagana yung satellite namin sa loob. Dito kasi antenna lang ginagamit ko, hindi siya cable na maraming channel. Bali yung channel dito ay channel 6 lang. So nagpi-pick up siya tapos nawawala rin kaagad. So ibig sabihin meron naman siyang mapipick up na channel. So hindi ko pa siya sinubukan sa kanyang audio video sa RCA niya kasi medyo kalawang pa siya. Ito kahit nalinisan ko na siya kahapon pero medyo makalawang, marami siyang kalawang. So yan, bali ililinisan ko to muna. Bali babuffing ko to para kikintab naman, para lilinis naman. Yung meron tayong mini grinder dyan na maliit. Yung maliit to, kasama to sa binili kong welding machine nung isang araw. Yung laman niya natapon na, yung mga ano niya. Ayun, ito meron tayong panglinis dyan niya. So ayan. Ito kasama sa welding machine na binili natin. So dahil sa duda ako kung baka, sabi ko baka sa tuner yung may problema o di, pero nung sinubukan ko siya, nag-pick up naman siya pero namamatay din kaagad, bali nawawala rin kaagad. So dito magbo-voltage check muna ako dito kung meron ba siyang voltage dito sa kanyang naka-on na siya guys, naka-plug in na rin siya, pina-plug in ko na. Ayun, gumagana siya. So dito muna tayo kung meron ba siyang 30 volts o 33 volts dito sa pin number 3. Ayun, meron siyang 31.9. Ayun, namamatay. Ito 31.9. So okay na rin yan guys, 32 volts. Ito 5 volts, 4.9. So okay. Dito 5 din to. Ayun, dito sa kabila ganun din, dito 6.5. so ito at saka yung 33, bali kung bubuksan yung tuner na yan, magkarugtong yan sila doon sa loob. Bali yung out ng 33 nagiging 6.5 na lang pagdating doon sa loob. So ito naman 3.9. so okay naman siya guys. So good naman, baka yung connection lang nito kasi medyo makalawang na siya, kalawangin na yung lagayan ng antena niya, kaya siguro hindi siya masyadong makapag-pick up ng channel. So yung napansin ko lang dito nung gumagana na siya, una maliwanag siya, tapos habang tumatagal yung andar niya, parang nagba-blurred yung display. So ang gagawin ko muna dito pala, papalitan muna natin yung playback na yan kasi yung adjustment niya, pag nag-adjust ako sa focus, lumiliwanag siya. Tapos kung minsan pag tinamaan, nagiging okay yung display, tapos pero lumiliwanag bigla yung display. So nung hinawakan ko dito, nung nag-adjust ako, parang kinuryente pa ako, nag-arcing yata, tapos tumama sa kamay ko. So ito na nga guys, bali napalitan na natin yung playback nya. Ito, bali pinutol ko na lang dito kasi yung nakita kong pamalit dito sa playback ay putol, hanggang dito lang siya guys. So yung anode cap na nilagay ko dyan, yung kanina pa rin yung sa playback na isa. So, ano ba yung playback na tinanggal ko dyan? Ito yung playback kanina na tinanggal ko dito sa board na to. Ito siya guys. Bali nung nag-adjust tayo dito sa focus, bali pati yung screen lumiliwanag. So dapat pag nag-adjust ka sa focus, yung talagang yung display lang ang hindi siya lalabo. Bali yung display dapat ay maganda. Pero pag dito sa screen, yun, pag in-adjust natin, dito siya nag-adjust yung liwanag niya. So nag-adjust tayo ng focus, pati yung liwanag niya nadadamay, nag-adjust rin. So pinalitan natin to, okay na rin. Okay na yung TV, okay na yung
yung focus niya. Bali na-adjust ko na rin niya guys. So ito yung problema niya guys, yung transformer sa chopper, yung flyback niya pinalitan. Bali yun lang yung ginawa ko dito. Tapos nilinis ko muna itong ano, bali hindi ko pa siya totally nalinis, bali niliha ko lang siya para meron siyang ground. Tapos lagyan natin ng antenna. Yan. Kasi nakaano na rin to kanina. Naka channel 6 to kanina nung pinatay natin. So pa-plug in natin ngayon. Gumagana na rin to guys. So haharap ko na lang siya para mas makita natin yung kanyang display. Tatanggalin natin yung ground niya. Tapos papakita natin yung display niya. Ito yung speaker niya, yung sa kabila hindi pa pala nalagay yung wire. Hindi pa pala to nahinang. So umuulan guys. And I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. So ayan, nagkaroon na siya ng display guys. Channel 7, balik natin sa channel 6. Ayun, meron sana siyang napipick up, pero nawala rin. Ayun, medyo maluwag lang, kulang lang. Ayan o. Maluwag yung antena natin. Ayun. So, ano lang natin muna yung kanyang yung volume. Medyo masyadong malakas. Ayun. Okay na yung display natin guys. Huwag natin makita lahat. Ayun. Parang nawawala lang kasi antena lang yung gamit natin. Kaya hindi siya masyadong maliwanag. So yun guys. Sa naka-channel 6. Dito lang yan sa amin banda. So okay naman yung display guys nang pinalitan na natin yung flyback. Yun nga lang yung chopper, yung transformer na pinalit natin, kung hindi siya nagkakaroon ng display, kung madilim yung screen natin, medyo may humming siya ng konti. Kung siguro kung mababa lang yung load niya na naghahaming siya, pero pag naka-display siya, mataas yung current na hinahatak niyan kaya hindi naman siya maingay. Kaya, yun, okay na yung TV natin guys. So ito galing na sa scrap sa magbubuti guys. So okay na, meron na tayong pambenta pag sakaling may bumili. So guys, hanggang dito na lang tayo, bali kung bago lang po kayo sa channel natin, baka pwedeng pa-like, subscribe at saka hit ng notification bell guys, para maging updated kayo sa mga video na upload ko. So wag na wag mong kalimutan guys ang pag-subscribe para naman makatulong tayo sa channel ko. Para makatulong naman kayo sa channel ko guys, mamunting channel ko. So guys, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko. Saka maraming salamat sa panonood ng video na to. So